Good morning everyone! Ngayong araw ay pupunta tayo sa Gloucester Cathedral. Kaya samahan nyo kami sa aming pamamasyal ngayon at mag-i-enjoy tayong lahat. Tara na! Samahan nyo kami. Let's go. So dito yung daanan, papunta yan sa cathedral. Bale, ito palang dinadaanan namin ay isa sa historical Labasan. na daanan dito sa Hereford. Yes. Paglabas, diyan na kaagad. Ang center ng mga pamilihan, mga damit at iba pa. Pupunta kami ngayon sa Gloucester. May nagtitinda naman ng mga bulaklak dito. Papunta yung work ko doon. Tayo papunta sa hospital banda. Bilisan natin, baka mahuli tayo sa biyahe ng bus. I-press mo to. May kina-press ka ho? At ito nga mga kababayan, nagmamadali na kami dyan. Baka mahuli kami sa bus. At maghihintay ulit kami ng 1 oras. Dito pala mga kababayan na hindi uso yung sumasakay palagi. Uso dito yung naglalakad. Which is good para sa kalusugan. Tara, bilisan natin. Baka mahuli na tayo sa biyahe ng bus. At nandito na nga tayo ngayon sa bus terminal. Maghihintay tayo dito ng bus na double decker. Tara na. Dito na yung bus na. Ano ba? Tara na, umakyat na tayo sa bus. Doon tayo sa taas. Sige. Taas, second floor. Oh. Kaya na, ano? Kung anong light dito, ha? Si Lola pala yung driver ng double decker na bus na ito. Hindi, joke lang. Dire. Diyan. Kaya niyo, ano? Ano? And this is it mga kababayan. Papunta na tayo sa Gloucester at makikita na natin kung gaano kaganda at kalaki ang kanilang cathedral. At habang bumabiyahe, mag-enjoy muna tayo dito sa mga sceneries na ating madadaanan. Yung mga Briton pala mga kababayan ay mahilig din sa farm. At mas gusto nilang manirahan sa tahimik na lugar. Ang mga bus pala dito ay hindi na kailangan ng aircon dahil malamig na dito. Binubuksan lang nila ng konti yung bintana. Umalis kami sa bus terminal ay ano oras? Kung napapansin nyo, ang mga puno ay wala pa ring mga dahon dahil winter pa rin dito sa England. 10:54. Umalis sa bahay. Sama ko ang ating Mrs. Montojo. Hello. Nag-i-enjoy ba kayo mga kababayan sa mga sceneries na ating nadadaanan? Sigurado ako mamaya mas mag-i-enjoy tayo. Tapos yan. Wow. Oh. Amazing. So ano yan? Farm na ano? Anong tanim dyan lang? Ay, strawberry? Strawberry? Strawberry farm. Strawberry farm. Okay
Medyo nangangalahati na yung biyahe natin mga kababayan from Hereford to Gloucester. Ha? Iilan lang din pala ang pasahero nitong double decker na bus na sinakyan namin. May mga tupa dito. Yan o. Very beautiful place. Kahit may bayay dito. Yang nakikita niyo mga kababayan ay, kung hindi ako nagkakamali, yan ay ang strawberry farm. Sa totoo lang mga kababayan, hindi talaga nakakasawa yung mga nakikita namin dito habang kami ay bumabiyahe papunta sa Gloucester. Dahil napakaganda. At dito mga kababayan ay medyo nasa uphill na bahagi yung daanan o kalsada, kaya mas maganda yung aming nakikita ng mga tanawin. Nandito nga pala kami sa taas ng bus, kaya maganda yung tanawin namin dito sa pinakataas. Double decker kasi itong bus na sinakyan namin. So ito yung makikita mo from Hereford to Gloucester habang bumabiyahe ka. Napaganda ng tanawin dito at yung mga bahay maganda rin. So kaunti na lang mga kababayan at mararating na natin yung Gloucester. And finally, mga kababayan, nandito na tayo ngayon sa Gloucester. Dumaan muna tayo dito sa tindahan mga kababayan para bumili ng snacks. Kasi medyo nakakagutom din. Kasi almost 1 hour ang biyahe natin kanina sa bus. Ito nga pala yung terminal ng bus papunta sa Hereford. From Gloucester to Hereford. Kamay muna dito. Oh, ay, di siya. Tingin pa. Wala pa initin, no? Bago tayo pumunta sa Gloucester Cathedral, galugarin muna natin itong city center ng Gloucester. Tara! Natuwa nga pala ako dito sa bata kasi pinaglalaruan niya yung salamin.
So, ang Gloucester, England nga pala mga City kababayan ay center may of mayaman Gloucester. at mahabang kasaysayan na umabot sa panahon ng mga Romano. Itinatag ito bilang isang kuta ng mga Romano noong 64 AD or Anno Domini. At naging isang mahalagang sentro ng kalakalan at komersyo. At noong 1155, binigyan ito ng charter ni Henry II na nagbigay sa mga mamamayan nito ng mga karapatan at pribilehiyo. Sa Middle Ages, ang Gloucester ay naging isang mahalagang sentro ng relihiyon na may mga monasteryo at simbahan. At kabilang dito ang Gloucester Cathedral. Maghahanap muna tayo ng makainan ngayon kasi medyo nakakagutom na dahil naglakad kami ng naglakad. Bali, nag-explore muna kami dito sa city center ng Gloucester. Meron ditong masarap na kainan, yung Thai restaurant na kung saan masarap yung pad Thai nila. Honestly mga kababayan, masarap tong pad Thai nila. Nagustuhan ko kaagad. First time kong nakatikim yan. Nag-order din kami ng soup at saka curry. Ang may-ari nitong restaurant na ito ay syempre mga Thailander din. Mag-asawa sila na dito nagtayo ng business. Yes. Chili garlic. Sugar. And chili garlic. And chili oil. Thai food in Gloucester. Malapit na tayo mga kababayan sa pinaka-exciting na part ng ating pamamasyal dito sa Gloucester. At ito na nga, papasok na tayo sa entrance ng Gloucester Cathedral. Tara, samahan nyo kami mga kababayan. Makikita na natin kung gaano kaganda ang cathedral na ito. At ito na nga, nakikita na natin ang Gloucester Cathedral. At talaga namang napakaganda ng cathedral na ito. Tingnan niyo mga kababayan. At bago tayo pumasok sa loob, syempre, magpipicture muna tayo dito sa labas. Ito yung right side view mga kababayan ng Gloucester Cathedral. Tignan nyo at napakaganda talaga kahit yung disenyo nito. Nakakamangha. Can you walk? Pagkatapos nito mga kababayan ay pupunta tayo sa front view dahil mas maganda ang view doon. Okay. Ito na tayo. Puntahan na natin ngayon ang front view ng Gloucester Cathedral. Ito yung front view ng cathedral at tingnan nyo, napakaganda ng disenyo nito. At mas maganda talaga pag dito ka sa harapan. Maya-maya lang ay papasok na tayo sa loob nito.
Tingnan natin kung gaano kaganda ang loob nito mga kababayan. Samahan nyo kami ha. At tara na. Papasokin na natin tong pinakaloob ng cathedral. Joke lang. Doon tayo sa pinaka main door. Finally, mga kababayan, papasok na tayo sa Gloucester Cathedral. At free entrance dito mga kababayan. Pero kung gusto mong mag-donate, pwede rin. Oops, hinintay ko pala yung kasama ko dito para sabay kaming pumasok. Pagpasok pa lang sa pinakabungad ay talagang mamamangha ka sa sobrang ganda ng cathedral na itong mga kababayan. So, kaunting kaalaman mga kababayan, no? Ang cathedral ng Gloucester na itinatag bilang isang abusya ng Saint Peter noong ika-7 siglo ay may higit na 1,300 taong kasaysayan. Naging cathedral noong 1,541 matapos ang pagbuwag Henry VIII sa mga monasteryo. Ang kasalukuyang istruktura ng Norman ay nagsimula noong 1089 na nagtatampok ng isang malaking tore mula sa ika-15 siglo at sikat na perpendicular na mga klaustro. Ito ang lugar ng libingan ni King Edward II. Si King Edward II ng Inglaterra ay namatay noong Setyembre 21, 1327 sa Berkeley Castle, Gloucestershire. Ang mga sanhi ng kanyang kamatayan ay hindi tiyak pero may iba't ibang teorya. Ayon sa mga makasaysayang tala, si Edward II ay pinatay sa utos ng kanyang asawang si Queen Isabella at ng kanyang paramour na si Roger Mortimer. Iminungkahi rin ng ilang mga historiador na si Edward II ay namatay dahil sa natural na sanhi tulad ng sakit o aksidente. At itong napapansin yung mga gintong kagamitan mga kababayan, ayon sa kwento noong 1827, sinabi ni Joseph Smith na natanggap niya ang mga gintong plato mula sa isang anghel na nagngangalang Moroni. Ang mga gintong platong ito ay may mga nakaukit na sinaunang sulatin na isinali ni Smith at naging Book of Mormon. Ang mga kagamitang ginto na ito ay may timbang na 40 hanggang 60 libra at halos araw-araw itong dinadayo ng mga turista. At itong lugar na ito ng Gloucester Cathedral, dito naman nag-iinsayo yung mga choir para sa kanilang pagsasamba. Tara mga kababayan, ikutin pa natin tong Gloucester Cathedral. Kung inyong mapapansin mga kababayan, napakabusisi ng architecture design. Talaga namang kahanga-hanga itong Gloucester Cathedral. Ito naman mga kababayan ay ang estatwa ni Abraham Blackleach. Ipinanganak noong 1575 sa Whitechapel, Middlesex, England, at namatay noong 1636
Siya ay nilibing sa Gloucester Cathedral, Gloucestershire, England. May mga tala na siya ay may koneksyon sa mga unang naninirahan sa Amerika, particular sa Salem, Massachusetts noong 1635. At mga kababayan, ang ilang eksena sa Harry Potter movie ay dito rin kinunan sa Gloucester Cathedral. Harry Potter and the Philosopher's Stone noong 2001, kinunan ang mga eksena sa West Corridor, Laboratorium at South Corridor. Harry Potter and the Chamber of Secrets noong 2002, kinunan ang mga eksena sa North Corridor, East Corridor at Cloisters. Harry Potter and the Half-Blood Prince noong 2009, kinunan ang mga eksena sa West Corridor at Laboratorium. So let's go mga kababayan, hindi tayo uwi na hindi natin naubos ikutin ang bawat sulok nitong Gloucester Cathedral. May naririnig ba kayong mahinang kanta? Nagsisimula na kasing mag-ensayo ang mga choir dito sa Gloucester Cathedral. Ito yung parte na kung saan nag-iensayo yung mga choir ng cathedral. Kaya kanina bago mag 4 PM, sinarado na nila yan. Ang mga salamin sa Gloucester Cathedral ay yari sa ancient, stained, and medieval glasses. At ilan sa mga kilalang arkitekto at mason ay sina Robert Fitzhamon, isang Norman nobleman na nagpatayo ng cathedral noong 1089. At napakaganda ng disenyo nito mga kababayan. Ang Gloucester Cathedral ay dinisenyo at ginawa ng iba't ibang mga arkitekto at mason sa paglipas ng mga siglo. Isa rin dito si Abbot Sergio, isang Benedictine abbot na nagpatuloy sa pagpapatayo ng cathedral noong ika-12 siglo. Thomas Seabrook, isang mason na nagtrabaho sa cathedral noong ika-14 siglo. At John Wastel, isang mason na nagtatrabaho sa cathedral noong ika-15 siglo, particular sa pagpapatayo ng The Great Tower. So mga kababayan, naubos na natin ikutin ang bawat sulok ng Gloucester Cathedral. Dito muna kami sa harapan nagtambay dahil napakaganda talaga ng front view ng cathedral na ito. At pagkatapos niyan ay umuwi na kami papunta sa Hereford. Sasakay kami ng bus ulit and almost 1 hour from Gloucester to Hereford. Sasakay kami ulit ng bus. At napakalamig dito sa labas, mga kababayan. Bago tayo umuwi, mga kababayan, ay dadaan muna tayo dito sa tindahan ng shawarma. Kasi medyo nagutom kami habang nag-iikot sa Gloucester Cathedral. Ito pala yung Gloucester University. Napakaganda rin. At papunta na kami ngayon sa tindahan ng shawarma. Dito sa England, mga kababayan, ang mga Briton talaga ay mahilig sa aso. Tuwing nag-walking sila, palagi nilang daladala yung kanilang mga pet. Yung pupuntahan namin, mga kababayan, ay dyan kami kumain kanina sa Thai restaurant. Katabi niyan ay yung bibilhan namin ng shawarma. Tamang-tama kasi malamig ang panahon dito. Masarap kumain ng shawarma. So sana nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal ngayon. At sa susunod, mamamasyal tayo ulit dito sa England.
Uuwi na tayo mga kababayan sa Hereford at syempre sa bus pa rin tayo sasakay sa double decker na bus. Ingat mga kababayan and God bless. Almost 1 hour na travel, no? Bye-bye.